Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito. Ako nga pala si Cherry, 45 years old. Kasalukuyang naninirahan dito sa Metro Manila. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap ilang taon na ring nakaraan. Maiintindihan ko kung ako ay maaaring husgahan ng karamihan. Ngunit hangad ko lamang po ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong maaaring dumaranas ng aking mga pinagdaanan. Miss M sa edad na 16 years old ay ulilang lubos na po ako. Adopted child at hindi po ako close sa mga kamag-anak ng parents ko. Mula po nung nawala sila ay tumayo po ako sa sarili kong mga paa. Ipinagpatuloy ko po ang aking pag-aaral kasabay ng pagtatrabaho para lamang matugunan ang aking pang-araw-araw na pangangailangan at pambayad na rin sa aking tuition fee. Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataong mahanap ang aking tunay na mga magulang. Nagkaroon po ako noon ng boyfriend at sa kanya ko po binuhos ang atensyon at pagmamahal ko. Hindi ko inaasahan na siya rin ang magdudulot ng isang malaking trauma sa buhay ko. Mabisyo po siya at maraming barkada. Wala rin po siyang trabaho. Madalas niya po akong isinasama sa inuman, bagay na hindi ko po matanggihan dahil naging sunod-sunuran ako sa kanya. Sa takot na baka iwanan o ipagpalit niya ako sa iba. Naging biktima po ako ng gang rape. At isa po siya sa mga taong pinagsamantalahan ng kahinaan ko bilang isang babae. Wala akong kakayahan na ipaglaban ang sarili ko. Wala ring kamag-anak na maaari kong lapitan at hingian ng tulong. Mag-isa kong hinarap ang problema. Nagpatuloy ako sa buhay. Lumayo ako sa lugar na iyon. Pagkatapos ko ng kolehiyo ay agad akong nakapagtrabaho bilang customer service representative sa isang call center company dito sa Metro Manila. Makalipas ang ilang taon ay na-promote po ako bilang team leader. Naging malapit po ako sa aming senior operations manager. Hindi rin po nagtagal ay na-promote ako bilang operations manager dahil sa tulong niya. Lingid po sa kaalaman ng lahat, kami ay may itinatagong relasyon. Robert, stop it! Ano ba, nakikiliti ako. Napakapilyo mo talaga. Namiss lang kita. Sobra. Paano hindi mo ako mamimiss? Masyado ka nang busy lately. Minsan na nga lang tayo magkaroon ng oras sa isa't isa eh. Kaya nga sinusulit kong bawat oras na magkasama tayo. Alam mo namang ang hirap humanap ng pagkakataon. Lalo na ngayon. Maya't maya meetings at mga dapat asikasuhin. Ay, huwag ka na magtampo. Kung alam mo lang kung paano ako nananabik kapag nakikita kita pero hindi naman kita pwedeng lapitan o mahawakan man lang. Bakit ba kasi kailangan nating magtago? Mahal naman natin ang isa't isa. Ayaw mo ba akong pakasalan? Ipakilala sa mga kamag-anak mo? Mahal na mahal kita. Sobra. Hindi ba napag-usapan na natin yan? Huwag kang mag-alala. Hindi pa sa ngayon pero malay mo naman, hindi ba? Ang importante, masaya tayo. So, hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Ilang taon na rin kasi tayo eh. Hindi ko rin alam kung bakit pakiramdam ko may mali. Cherry, hindi pa itong tamang panahon para sa atin. Sa ngayon, hindi mo pa ako maiintindihan. Paano kita maiintindihan kung hindi mo sa akin sasabihin? Robert, 3 years na tayong ganito. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing tinatanong kita, yan ang sinasagot mo sa akin. I'm sorry. Gusto ko mang sabihin sa'yo ang totoo, kaya lang natatakot ako na baka iwanan mo ako. Hindi ko na kaya mabuhay nang wala ka, Cherry. Alam mo namang ikaw ang lahat sa akin.
Robert, that's not enough reason para maglihim ka sa akin. Kung talagang mahal mo ko, karapatan kong malaman ang totoo. Lahat tungkol sa'yo, tungkol sa atin. At kung anong lugar ko sa buhay mo. Napapagod na akong mag-isip ng sapat na dahilan. Ayaw kong isipin na may malalim kang dahilan maliban sa hindi pa to ang tamang panahon para sa atin o maaaring hindi ka pa handa. Iniisip ko pa lang parang nadudurog na yung puso ko. Ipangako mo muna sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Hindi ka bibitaw sa kung anong meron tayo. At hindi mo ako ipagpapalit sa kung sino man. Mahal kita, Robert. At kahit ano pa yan, susubukan kong intindihin ka. Gusto ko lang malaman kung ano yung totoo. Cherry, may asawa at mga anak ako. Hindi ko sila pwedeng iwan, pero sigurado akong ikaw ang mahal ko. Matagal na kami may problema ng asawa ko, kaya kaya kitang mahalin ng buong buo at hindi mo kailangan maramdaman na may kulang. Kaya kong ibigay lahat sa'yo. Yung posisyon mo, lahat-lahat. At kaya kitang paligayahin. 3 taon! 3 taon, Bong! Akala ko hindi ka lang handa na pakasalan ako! What the hell? Ang tanga-tanga ko! Kung alam ko lang sana. Ano? Huwag ka na mag-inarte. Alam kong hindi mo na rin kaya mawala pa ako sa buhay mo. Baka nakakalimutan mo na kung wala ako, lahat ng meron at kung anong posisyon na meron ka, lahat ng yan wala. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka pwedeng kumawala sa akin. Naintindihan mo? Bitawan mo nga ako! Damn! Ang sama-sama mo! Minahal kita ng sobra-sobra, Robert! Bakit mo ginawa sa akin to? Sana hindi mo nalang sinabing mahal mo ko. Sana hindi ka nangako ng kung ano-ano para lang manatili ako. Ang selfish mo naman, Robert. Ginawa mo akong kabit eh. Cherry, walang mawawala sa'yo. Huwag mo lang akong iwan. Akin ka lang. At kahit anong mangyari, sisiguruhin kong akin ka lang. Naririnig mo ba yung sarili mo? Kung talagang mahal mo ako, hindi mo na sana ako niloko. Sana sinabi mo sa akin ang totoo. Hindi ko pinangarap na maging kabit at habang buhay na makikihati sa asawa ng iba. Bakit ako magtitiis sa'yo kung meron namang kaya magbigay ng pagmamahal sa akin? Yung alam kong akin lang at wala akong kahati. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi pa ba sapat yun para makinig ka sa akin? Na manatili ka sa akin? Ginawa ko naman lahat, hindi ba? Kung iiwan mo ako, sisiguruhin kong mawawala lahat ng meron ka ngayon. Ano, pagkatapos ng lahat-lahat, palalayain na lang kita? Robert, ang totoong nagmamahal. Marunong magpalaya lalo na kung sa simula pa lang. Alam mo na hindi mo na dapat ako minahal. Mas gusto ko pang mapag-isa kaysa habang buhay mo kung itatago. Sobrang huli na para makawala ako sa maling relasyon namin ni Robert. At isa pa, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit sa kabila ng mga nalaman ko ay hinahanap-hanap ko pa siya. Hindi ko na po noon alam kung paano patatakasan yung sakit na nararamdaman ko. Tinatanong ko na rin ang Diyos kung bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko, lahat na lang ng taong minamahal ko, sinasaktan ako. Dahil sa mga nangyari, gusto kong gumanti. Hindi ko lang alam kung paano. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Robert. Kahit alam kong unti-unting nawawala yung pagmamahal ko sa kanya. Yun nga lang, naging sexually addicted ako sa kanya. At sa takot na rin na malagay sa alanganin ang trabaho ko. Sa bigat ng mga pinagdadaanan ko nung mga panahon na yon, ay dumating sa buhay ko, si James. Yossi, gusto mo? Parang napapadalas ang punta mo dito ah. Thanks. Ito kasi yung pinaka-paborito. Pinaka-paborito mo puntahan kapag may pinagdadaanan ka. Paano mo nalaman? Sa tagal ko nang umaaligid-aligid sa'yo, di mo pa rin talaga napapansin. Gusto mo bang malaman kung ilang beses na kitang nakitang umiiyak dito?
Baka gusto mong sabihin ko sa'yo kung ano yung sinisigaw mo dito kapag... Loko ka. Sinusundan mo ba ako? kapag sinabi kong oo, magagalit ka ba? Ibang klase rin yung trip mo ah. Gusto ko nang isipin na may gusto ka sa akin. Isipin mo na ako nung gusto mong isipin. Halos magkasabay tayong pumasok sa kumpanyang to. Nauna ka nga lang ma-promote sa akin. At ang pinakamasaklap, naunahan pa ako ng iba na ligawan ka. Tigilan mo nga ako, James. Baka hindi ako makapagpigil, papatulan talaga kita. Ay, ganyan ba talaga kayo mga lalaki? Sa umpisa, gagawin niyo ang lahat para magkagusto kami sa inyo. Kapag nakuha niyo na ang loob namin, nagiging kampante na kayo. Lakas makagago eh. Alam mo yung tipong kung kailan mahal na namin yung lalaki. Doon lang namin marirealize na, okay, wala palang totoo sa lahat ng mga sinabi niyo. Kapag nakuha niyo na ang gusto niyo, kami na yung parang tangang nanglilimos ng pagmamahal. Bakit ka ba kasi nagtitiis sa relasyon na yan? Kung may tao naman na kaya kang mahalin at hindi mo mararamdaman na may kulang. Magmamahal ka na lang din naman, bakit doon pa sa taong may kahati ka? Nandito naman ako. Paano ko gagawin yan? Hindi ko na alam kung paano patatakasan ng lahat ng to. Hindi ko rin kayang mawala si Robert sa buhay ko. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari kung makikipaghiwalay ako sa kanya. Kung bakit ba kasi naman nagpakabulag ako sa pagmamahal? Sa mga bagay na kayang gawin niya para sa akin. Hindi ko akalain na hantong ako sa ganito. Kayong mga babae talaga. Masyado kayo nagpapadala sa takot. Bakit hindi mo subukan na kalimutan siya? Ibalik mo sa akin yung pagmamahal na hindi naman nararapat para sa kanya. Kapag nagawa mo yon, magagawa mo rin natakasan ng lahat ng kung anumang nag-uugnay sa inyo. Di ba nga kapag nagmamahal, mas nagiging matapang tayo? Kung ayaw mong masira ang buhay mo, tigilan mo yung iniisip mo. Ayoko nang dagdagan pa ang mga problema ko. Tutulungan kitang kalimutan siya. Hindi mo naman kailangan bumitaw sa kanya kung talagang natatakot ka. Basta gusto kong ibsan yung lungkot na nararamdaman mo. James, please. Cherry, gusto kita. Gustong-gusto kita. Bigyan mo na ako, please. Tumingin ka sa mga mata ko para malaman mo na totoo lahat ng sinasabi ko. Cherry, kahit hindi mo sabihin, alam ko na kahit konti, gusto mo rin ako. Kung gusto mong ipagpatuloy ko, gusto ko lang linawin na wala akong nararamdaman para sa'yo. Pero kung talagang mapilit ka, sige, subukan natin. No expectation, no commitment. Just for fun. Just for... Ibang klase ka rin talagang babae ka. Ganyan ka ba masaktan? Ganito. Hindi ako nangangako na kaya kong tuparin yung gusto mo. Pero sa ngayon, hindi ko kayang tanggihan ka. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na paulit-ulit na gumawa ng pagkakamali para lamang takasan ang sakit at mga problema ko. Naging maingat kami ni James. Masaya kami sa ginagawa namin. Kung minsan, nagkikita kami sa malapit na motel sa building na aming pinagtatrabahuan. Kung minsan pa nga, gumagawa kami ng paraan para gawin ang kung anong nakagawian sa mismong trabaho namin. May vacant room kasi doon, kaya malaya naming nagagawa ang gusto namin, lalo na kapag natataon na night shift kami pareho. Umabot sa punto na nahihirapan na rin si James sa sitwasyon namin. Hindi ko akalain na lalalim pa ang pagtingin niya sa akin. Noong mga panahon na yon, wala talaga akong maramdaman na pagmamahal kay Robert. Yun nga lang, kailangan ko pa rin makipagkita at gawin ang tungkulin ko sa buhay niya. Hindi rin nahulog ang loob ko kay James. Basta, masaya ko na napupunan nila ang pangangailangan ko bilang isang babae at hanggang doon na lamang yon. Cherry! Ano ba? Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo? Wala. O para saan naman yun?
May problema ba? Hanggang kailan ba tayo ganito? Bakit parang wala lang sa'yo yung lahat? James, diretsahin mo nga ako sa kung anong gusto mong sabihin. Marami na akong iniisip para maglaan pa ng oras para basahin kung anong nasa isip mo. Ayoko na ng ganito. Nahihirapan na ako magtago. Gustong-gusto ko nang ipagsigawan na mahal kita, na sa akin ka lang, pero... Buiset! Hindi ko magawa. Pinag-usapan na natin to, James. Ano bang hindi malinaw sa'yo? Cherry, sinubukan ko naman eh. Pero hindi ko kaya. Kapag nakikita ko yung boss natin, kung paano kanya tingnan. Kapag naiisip ko yung mga oras na siyang kasama mo, anong gusto kong pumatay eh. Silos na ako, Cherry. Parang sasabog na ako. Ay nako, masyado ka nagpapadala sa selos. Minsan na nga lang kami magkita eh. James, huwag ka na magselos. Huwag ka mag-alala, babawi ako ngayon sa'yo. Hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Cherry, hindi ito ang gusto ko para sa atin eh. Gusto kong mahalin mo ako. Bumuo tayo ng pamilya. Alam mong hindi ko kayang ibigay yan sa'yo. Nahihibang ka na ba? Tsaka bakit ka ba nag-iinarta ng ganyan? Kung namimiss mo ko, heto, halikan mo ako. Sige na, James. Gawin mo kung anong gusto mo sa katawan ko. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Wala ka na bang natitirang respeto dyan sa katawan mo, ha? Alam mo kung ano ko bago pumasok sa sitwasyon na to. Pareho nating ginusto to. Kung ayaw mo na at kung nahihirapan ka na, di tigil na natin to. Sa tingin mo papayagan pa kitang mawala ka sa akin? Cherry, hindi ko kakayanin kumuha wala ka sa akin. Walang sandali na hindi kita naiisip. Gusto kong dito ka lang sa tabi ko at mahalin mo rin ako, ha? Walang sandaling hindi kita namimiss. Gusto kong ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. May tao ba dyan? Hoy! Huwag kayong nag-aaswangan dyan, ha? Magtrabaho kayo! Ay, mga kabataan talaga ngayon. Wala na kayong pinipiling lugar. Itigil nyo na yan! Uy! Hintik na tayo doon, ha? Hindi na safe dito. Sana lang kasi dumating na yung araw na hindi na natin kailangan magtago. Tsaka na lang natin pag-usapan yan. Sige na nga, bumaba ka na. Susunod na lang ako. Sandali lang. Sige na, bumaba ka na. Baka mamaya bumalik pa si Manong Guard. Oo nga eh, istorbo. O sige na, baba ka na rin kagad ha. Sige na, huwag kang papahalata dyan ha. Bababa rin agad ako. Hindi lamang yun ang unang pagkakataon na ipinilit ni James na maging higit pa roon ang relasyon namin. Wala rin naman po siyang nagawa dahil hindi naman niya kayang mawala ako sa kanya. Pero may mga pagkakataon na nasasakal na ako sa pagiging seloso niya. Sinubukan ko siyang iwasan at nilimitahan ko ang pakikipagkita sa kanya. Hindi rin po nagtagal ay may isa pang tao na dumating sa buhay ko. Si John ay bagong customer service representative ng aming team. Mahusay siya at hindi maitatago ang taglay niyang karisma at kagwapuhan. Maraming nagkakagusto sa kanya, mapababae man o bakla. Kahit nang una ko pa lamang siyang nakita, ay attracted na ako sa kanya. Galing siya sa ibang call center company at lumipat lang sa kumpanya namin. Tila ba sumasang-ayon sa akin ng pagkakataon dahil magkalapit ang kondo na aming tinitirhan. Madalas kaming magkasabay, nagkapalagayan ng loob at nagkaroon kami ng open relationship. Malaya kaming gawin kung anong gusto namin at makipagrelasyon sa iba. Yun nga lang, kung sino pang sang-ayon sa ganong sitwasyon ay tsaka naman nabaliktad ang pagkakataon. Nahulog ang loob ko sa kanya. Sa madaling sabi, naramdaman ko na habang tumatagal ay mahal ko na siya. Ma'am, hindi ka ba natatakot sa ginagawa natin?
Bakit? Ikaw natatakot ka ba? Tsaka pwede ba, wag mo na nga akong tinatawag na ma'am. Unang-una, wala tayo sa trabaho. Ako, wala namang mawawala sa akin. Lalaki ako eh. Eh ikaw, paano kung mabuntis ka? Nakakatawa ka rin eh, no? Alam kong ginagawa ko. Sa edad kong to, alam ko na kung paano iingatan ang sarili ko. Kumusta naman kayo ni James? Ayos lang. Nakikita pa rin naman kami. Alam mo naman hindi pwedeng hindi eh. Iba kasi yung takbo ng utak niya. Napakaseloso. May dahilan naman kasi para magselos. At saka sa tingin ko lang mahal ka talaga niya. Hindi naman kayo magtatagal kung hindi, di ba? Kahit naman sino pwedeng magsabi na mahal ka. Ganyan din kaya yung sinabi sa akin ni Robert noon. Mahal na mahal niya raw ako. Kaya naman akong si tanga naniwala sa kanya. Tapos, kung kailan mahal na mahal ko na, sa kanya inamin na may asawa at mga anak na pala siya. Grabe pala pinagdaanan mo, no? Sinabi mo pa. Marami talaga akong pinagdaanan. Mas malala, mas masakit. Ako lang ang nakakaalam. Dadalihin ko na lang hanggang hukay. Sure ka? Ayaw mong sabihin? Oo. Alam mo sa mundong to, kapag nagmahal ka, talo ka. Kaya nga siguro tama na itong ginagawa natin. Ang mahalaga nag-e-enjoy tayo. Tama! Kaya huwag ka mahuhulog sa akin. Ang ma-fall, talo! Paano nga ba kung mahal na talaga kita? Anong gagawin mo? Kasasabi mo lang, di ba? Kapag nagmahal ka, talo ka. Paano kung dumating yung araw na malaman nila yung sikreto mo? Ito, tayo. Sa tagal ko nang ginagawa to, sa tingin mo ganun ako katanga para magpahuli? Naisip ko lang naman. Minsan kasi may bagay na nangyayari na hindi natin inaasahan. Paano kung paggising mo isang araw, alam na nilang lahat. Sira ng lahat. Yung trabaho mo. At syempre, pati trabaho ko apektado. Ayun, ikaw palang takot eh. In fairness, mas gwapo ka pala kapag natatakot. Parang mas lalo akong... Ikaw talaga? Ay, naiintindihan ko na kung bakit ayaw ko nilang pakawalan. Parang ikaw, sa tingin ko na rin, hindi ko nakakayanin kung wala ka. Gusto kong maramdaman na kapag kasama kita, akin ka lang talaga. Alam mo naman kung anong kaya kong gawin, di ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya naman tuluyan nang nahulog na ang loob ko sa kanya kahit alam kong mali at kahit na alam kong sa huli ay talo ako. Sinubukan ko sa pangalawang pagkakataon na tapusin ang ugnayan namin ni Robert. Subalit, bigo ako. Iniwasan ko rin si James dahil si John na ang hinahanap-hanap ng katawan ko. Alam kong sa sitwasyong yon at sa nararamdaman ko, ako ang dehado. Pero maging ang sarili ko ay hindi ko na kontrolado. Umabot sa punto na kahit nasa trabaho, pasimple kaming nakikita ni John kapag natataon na wala si James. Isang gabi noon ay nagkita kami sa room, katabi ng aking office. Kampante ako dahil alam kong ilang buwan nang sira ang CCTV doon. Walang tao kapag night shift kami. Hanggang sa... Hi, John! Uy, ang fresh lagi! Ang gwapo! Ang sarap! Girl, asa ka? Ako nga ang babae, hindi niya man lang pansinin. Ikaw pa? Halika na nga. Doon tayo, may chika ko sa'yo. Mainit-init pa. Ay! Gusto ko yan! Oh, eto na nga. Si Papa John, na yummy na bet mo. Itigil mo na ang ilusyon, Day. Bagong ano raw. Bagong boylet ni Madam. Grabe! Nung una, ikaw itong nawala ng Papa James. Ngayon, si Papa John naman. Mukha pa naman siyang yummy. Tigilan mo na nga yan. Baka mapag-initan ka na ni Madam. You know, ibang klase talaga yung si Madam, no?
Naaalala mo dati yung chika na may muntik daw mahuli si Manong? Feeling ko, siya yun at si Ay, sureness. Sino ba bang ibang nangangati dito? Siya lang naman, di ba? Pero hindi si Papa John yun, no? Si yun? Si Papa James, na mukhang ini-ignore na ni Madam, kaya laging nagmumukmok. Pansin mo ba? Ay, oo. Mukhang hindi na ata sinisipot dun sa rooftop, ano? Malamang hindi na. Itong bago, saan naman kaya? Yon ang hindi natin alam. As if namang may silbi ang CCTV. Mas magaling pa tayong mag-monitor ng mga kaganapan dito. Tingnan mo mamaya, kapag may nawala dyan, alam mo na. Balita ko, karamihan sa CCTV ay sira, kaya malayang gumawa ng milagro ang mga yan. Ang lalakas ng loob, no? Kibago-bago itong si Madam. Wala nang pinaligtas. Kapag yummy for the go! Patay! Bakla! Mukhang narinig ka ni Papa James! Ha? Nandiyan ba? Oo, nakatingin sa'yo. Ikaw kasi. Lupa, lamunin mo na lang ako. Dahil sa mga nangyari, ay nalaman ni James ang tungkol sa amin ni John. Kalat na kalat ang chismis sa mga kasamahan namin. Dahil sa galit at selos, hindi ko alam na may pinaplano pala siya para patutuhanan kung totoo ngang may relasyon kami ni John. Hanggang sa... Itigil na natin to. Pareho tayong mapapahamak kapag nabuko tayo. John, makinig ka sa akin. Gagawan ko ng paraan. Mag-iisip ako ng paraan. Please, hayaan mo munang ayusin ko to. Kung gusto mo, aaminin ko na lang ang totoo para hindi din natin kailangan magtago. Hindi na ako natatakot mawala ng trabaho. Naririnig mo ba ang sarili mo? Paano ako? Importante sa akin ang trabaho na to. At saka malinaw namang walang tayo, di ba? This is an open relationship. Hindi rin kita mahal, kaya wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin to. I'm sorry, Cherry. I have to go. John, wag mo naman gawin to! Mahal kita! James? Gago ka! Ang kapal na mukha mo! Ano ba? Tumigil na nga kayo! Wala siyang kasalanan! James! Tama na! Ako na lang ang saktan mo! Wala siyang kasalanan! Wala nang iba pang pwedeng madamay sa gusot na to, kundi ako lang. John, sige na, umalis ka na. At ikaw, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Umalis? Pagkatapos ng mga nalaman ko, paalisin mo ako? Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Kaya pala iniiwasan mo ko. Kaya pala nanlamig ka na sa akin kasi meron ka na naman palang bago. Hindi ka na nakontento. Halika rito! Ano ba? Tama na. Hindi mo ba nakikita? Ang dumi-dumi ko. Wala nang dahilan pa para mahalin mo ko. Ayoko na. Pagod na ako. Tapusin na natin to. Hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Kung hindi ka rin lang mapapasakin, sisiguruhin kong walang makikinabang sa'yo. Hindi si Robert at lalong hindi yung John na yan. Gagawin ko ang lahat at tuluyan kong sisirain ang buhay mo hanggang sa magmakaawa ka sa akin. Siya nga pala. May sorpresa ako sa'yo. Panuurin mo na lang sa cellphone mo. Sama mo! Ako pang masama? Cherry, ilang taon na ako nagtiis. Kahit para akong pinapatay sa sakit sa selos. Nagtiis ako para sa'yo. Kasi mahal na mahal kita. Pero sa kabila ng lahat ng yun, mas pinili mo pang mahalin ang mokong na yun. Sobra akong magmahal. Pero wala kang kaalam-alam kung anong kaya kong gawin kapag ako ang nasaktan. James, sandali! James! Ang kay bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, wala na yung James na minahal ako ng sobra. Kaya lang, hindi ko naman kayang pilitin ang sarili ko na suklian ang pagmamahal niya.
Si John na hindi kayang suklian ang pagmamahal ko, kahit pa minahal ko siya ng sobra-sobra. Batid ko noon na anumang oras malalaman na rin ni Robert ang sikreto ko. Halos manlumo ako sa sorpresa na tinutukoy ni James. Meron siyang kopya ng CCTV footage kung saan nagkikita kami ni John. Huli na nang nalaman kong naayos na pala ang CCTV roon. Wala nang paraan para takasan ang kahihiyan na kinasangkutan namin. Hanggang sa napansin ko na lang na hindi na pumapasok si John at ako naman ang laman ng usap-usapan ng mga katrabaho ko. Hanggang sa... Kailan pa? Robert, Kailan mo pa ako niloloko? matagal na. Robert, hindi ko na kailangan magpaliwanag pa. Alam ko naman kahit anong sabihin ko, hindi ka na maniniwala pa sa akin eh. Bakit naman ako magigilty sa mga ginawa ko? Hindi ba parehas lang naman tayong manloloko? Gusto kitang saktan. Gusto kitang sampalin, pero hindi ko magawa. Cherry, oo, nagsinungaling ako sa'yo noon dahil ayaw kong mawala ka. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na gaganti ka sa ganitong paraan. Sinira mo ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. Hindi ko na maibabalik pa ang oras. Ang mga pagkakamali ko. Hindi ko nahihilingin pa na tulungan mo ko. Kung hindi mo nagawa noon na palayain ako, sana ngayon sapat na lahat ng nagawa ko sa'yo para tapusin kung anong meron tayo. Robert, salamat sa lahat ng masasayang oras. Sa lahat ng naitulong mo sa akin. Patawad kung nagalit ako sa'yo. Patawad kasi sinira ko ang lahat. Pero, tao lang ako eh. Nasasaktan. Marupok. At hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. I'm sorry. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana nun palang pinalaya na kita. Gusto kong palayain ka pero natatakot ako kung kaya mo bang harapin to na mag-isa. Kaya mo na bang bumangon ulit? Pagkatapos ng lahat ng to at wala na ako sa buhay mo. Kakayanin mo ba talaga? Hanggang ngayon napakahina pa rin ang tingin mo sa akin. Kailangan ko lang ayusin ang sarili ko. Hindi ikaw o kahit sinong makakagawa nito kundi ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Gusto kong maging sapat na ako lang. Na mabuhay na walang puwang. Yung kaya ko nang umiti at sumaya ng hindi dahil sa iba. Hindi ko alam kung paano yung bukas na hindi na kita makikita pa. Pero kung yan ang gusto mo, Cherry, pinapalaya na kita. Yun na ang huling beses na nagkita at nagkausap kami. Kasabay ng kalayaan ko ay ang pagkawala ng trabaho ko. Hindi naging madali na talikuran ang mga bagay na nakasanayan ko. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nag-undergo ako ng therapy and counseling. Sa ngayon, nasa bahay lamang ako at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Nagbalik loob po ako sa Diyos at mas naintindihan ko po ang mga bagay-bagay. Hindi ako perpekto at biktima lang din po ako ng mga pinagdaanan kong trauma sa buhay. Alam ko pong kahit husgahan man ako ng mga tao sa lahat ng pagkakamali ko, talikuran man po ako ng lahat ng taong mahal ko, marumi man ako, pero alam kong hindi ako tatalikuran ng Diyos.